naman ho ang inyong nagdaang mga linggo nga ho, no? At tayo ay long weekend na naman ho, no? August 23 ay Ninoy Aquino Day, kahapon ho yan. At syempre ho sa Lunes ho, holiday ho uli, no? National Heroes Day, August 26. Kaya ayan ho, sa ating mga employer, i-obserbahan nyo ho, yung tamang pagbabayad nga ho dito sa mga holidays na ito sa inyong mga empleyado. At syempre ho, no, kamusta naman ho yung mga naapektuhan ng volcanic smog dulot ng Taal Volcano? Sana ho ay kayo ay nasa maayos na kalagayan. At yun nga ho, no, at talagang madaming mga area nga ho talaga na apektuhan nitong volcanic smog ho na ito. So sana naman ho, sa awa ng Diyos ay matigil din ho itong pag-aalboruto din ho ng Taal Volcano. Napapakinggan na nga usaping legal sa Radyo Pilipinas tuwing Sabado mula alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali. Tayo ay napapanood din ho sa Free TV dahil sa pagtutulungan ng Radyo Pilipinas at ng People's Television. Hanapin ang usaping legal at iba pang programa ng Radyo Pilipinas sa Channel 3 sa TV Plus at sa Channel 45 to 49 naman sa For the Box. Ang programa natin ay linggo-linggong tatalakay ng mga napapanahong isyong legal at magpapaliwanag ng mga batas sa paraang simple at madaling maintindihan ng ating mga tagapakinig. Meron din ho tayong segment sa ating programa, ang Sagot Kita, kung saan maaari kayong sumangguni ng inyong mga katanungang legal. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 sa oras ng ating programa. At syempre, no, sa mga nasa Facebook naman, maaari din kayong mag-comment ng inyong mga katanungan sa ating live stream sa Atty. Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Kaya ayan ho, napakadami hong paraan para ho kayo ay makapagtanong sa ating programa. Cellphone number 0917-626-1169, 0917-626-1169. At syempre ho, sa Facebook, maaari ho kayong mag-comment sa ating live stream. Radyo Pilipinas Facebook page at Atty. Danny Galang Facebook page. Ayan ho. Sa usaping legal natin ngayong araw, nagkabanggaan ang mga barko ng Philippine Coast Guard o PCG at Chinese Coast Guard o CCG malapit sa Escoda Shoal sa West Philippine Sea nitong Lunes, August 19. Sa isang press briefing, sinabi ni Rear Admiral Roy Vincent Trinidad na ang illegal, coercive, aggressive at deceptive na mga aksyon ng People's Liberation Army Navy ng China, CCG at ng kanilang mga maritime militia vessels ang dahilan ng kaguluhan sa West Philippine Sea. Sinabi naman ng tagapagsalita ng CCG na ang mga barko ng PCG ang illegal di umanong pumasok sa lugar ng walang permiso mula sa China. Ang Escoda Shoal ay nasa layong 75 nautical miles o 141 kilometers mula sa Palawan at nasa 200 nautical mile exclusive economic zone o EEZ ng bansa. 2016 pa nang maglabas ng desisyon ng Permanent Court of Arbitration sa The Hague, Netherlands na pabor sa Pilipinas at sinabing walang legal na basihan ang 9-dash line ng China magiging reclamation at iba pang aktibidad na ginagawa nito sa kagatang sakop ng Pilipinas. Kaugnay ng usaping yan, makakausap natin ang eksperto sa usaping hinggil sa West Philippine Sea, retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Magandang araw, Justice Carpio. Welcome po sa usaping legal. Kayo ay napapakinggan sa Radyo Pilipinas at napapanood din sa PTV. Magandang araw sa mga taga-kinig at viewers natin. Sir, unahin na po natin, no? Ano po yung reaksyon ho ninyo sa panibagong insidente ng banggaan ng mga barko ng Pilipinas at China at dito ho sa narrative ng China na ang Pilipinas daw ho ang may kasalanan sa panibagong insidenteng ito sa Escoda Shoal? Well, unang-una, very serious ito, no? Napaka-seryoso ito because it's the most serious incident so far. At saka second, yung hindi tayo ang bumangga sa kanila, klaro, very intentional yung pagbangga nila sa atin kasi binalikan nila tinamaan nila yung isang barko natin, Coast Guard vessel, tapos lumipat sa kabila, binangga ulit sa kabila. Third, merong mga journalists, foreign journalists on board and lalabas yung storya nila. So, I'm confident na lalabas yun, no? Na
this was intentional on the part of China. So, ang question ngayon, anong reaction natin? Hindi na pwede protest na lang ito, no? Hindi pwede note verbal na lang ito. We have to go to an arbitral tribunal already. Kasi yung Coast Guard civilian yan, no? That's a civilian agency. Under UNCLOS, pag military activity, walang jurisdiction ng UNCLOS tribunal. Kaya yung Ayungin Shoal, under the 2016 Arbitral Award, sabi ng tribunal, wala kaming jurisdiction. Hiningi natin sa tribunal, i-censure yung China for dangerous maneuvers sa Ayungin Shoal. So sabi ng tribunal, it's a military activity, it's outside our jurisdiction dahil yung China nag-opt out on military activity, no? I think that was 20 something, 2026 maybe, 2006. But nag-opt out sila, so walang jurisdiction na tribunal. Ito ngayon, civilian agency ito ang binangga nila. Coast Guard is a civilian agency. So pwede tayong pumunta sa arbitral tribunal at able ng China to demand damages and to declare again, that for the tribunal to declare again na exclusive economic zone yan, where they struck our, kung saan nila binangga yung ating Coast Guard, that is an exclusive economic zone. Sa exclusive economic zone, may freedom of navigation. Kahit na anong bansa, pwedeng dumaan dyan, hindi pwede hintuin. That is part of the areas in the sea that there is freedom of navigation and overflight. Itong ginawa ng China, this also sends a message to other countries like the US, Japan, na pwedeng gawin rin sa kanila. Of course, hindi gagawin ng China yon kasi malalakas ang mga warships ng mga bansa na ito. So, tayong binubuli ngayon. Anong reaction natin? Ilang beses na tayo nag-file ng note verbal, importante yan. Kasi dahil if you don't file a note verbal, that means you agree, you acquiesce. So just to prevent any implied consent, we always file a note verbal of protest, no? Pero ngayon, dalayin na natin sila sa UNCLOS Tribunal. Isama na natin yung extended continental shelf claim dahil we filed our extended continental shelf claim sa western side ng Palawan, and then China opposed it. Because China opposed it, walang mangyari under the rules of the UN Commission on the Limits of the Continental Shelf. Pag may opposition, the UN Commission cannot do anything. They will just freeze. They will wait for you to negotiate or to file an arbitration case. Let's file an arbitration case. Walang mangyari sa negotiation dahil ang China sasabihin nila, under the 10-dash line, amin yan. Ganyan lang sagot nila eh. So we have to bring it to arbitration now. Otherwise, this will remain outstanding. So dalawa dapat. We bring to an UNCLOS tribunal yung ginawa nila sa atin dito sa Skoda Shoal. In fact, this is far from Skoda Shoal, mga 20 to 30 nautical miles, no? So talagang plinano nila. Hindi naman yung ship natin, hindi naman patungo sa papunta sa Skoda Shoal. Dumaan lang, malayo, 20 to 30 nautical miles, papunta sa Lawak, to resupply Lawak, no? Tsaka siguro Patag. Pero hinabol pa rin nila at binangga. So intentional talagang ginawa. This one will not be committed by the Chinese Coast Guard without instructions from above. Talaga may instruction ito para durugin tayo. Pag magpadurog tayo, ganyan mangyari sa atin. So dapat yan, we file another arbitration case and the world will rally behind that. Katulad ng 2012, when China seized Scarborough Shoal, hindi naman natin binangga yung China dahil, of course, mas malakas yung puwersa nila. Instead of sending the Marines to Scarborough Shoal, we sent our lawyers to The Hague to invalidate the 9-dash line. Ganyan gawin natin ngayon. Wala tayong talo pagdalhin natin sa
UNCLOS Tribunal. Pero paglabanan natin sa dagat, mas malakas yung pwersa nila, talo tayo. So, dapat we should choose the forum. We should choose the battlefield. The battlefield where we can win. Huwag tayo pumasok sa battlefield na hindi tayo mananalo. So, dalayin natin doon. And dyan natatakot yung China. China is in dread na dalahin uli natin sila sa arbitral tribunal dahil alam nila matatalo sila eh. Alright, sir. Magandang punto din nga ho na sinasabi niyo nga ho talaga na sinadya ito ng China at may instruction ho talaga sa kanila. Sir, yung sa arbitration case naman ho, no, ano ho yung magiging kaibahan ho nito kung sakasakali no arbitration case ho na ito doon sa naipanalo na ho natin noong 2016? Well, the issue in that arbitration case, the primary issue in 2016, that our arbitral award in 2016, the primary issue there is whether the 9-dash line is valid to claim maritime resources, no, maritime zones and resources. Ito, the basic issue is yung we will recover damages for what they've done to our Coast Guard vessels. Kasi sinabi na ng arbitral tribunal, atin yan eh, that's our EEZ. Kahit na hindi atin yan, hindi pwede gawin ng China yan. May freedom of navigation eh. Alright, sir. Ang Escoda Shoal po ay nasa exclusive economic zone ho, no, EEZ ng Pilipinas. Ano pa ho yung dapat na gawin ng bansa para protektahan ang ating EEZ laban sa mga bansang gustong angkinin ito? Sapat na ho ba yung paglalagay ng BRP Teresa Magbanua sa Escoda Shoal? Well, yung Escoda Shoal is submerged, no? Even at low tide, it is still submerged. So it's really part of the EEZ of the Philippines. So ang pwede magawa natin, bantayan natin, put the Magbanwa there for a long time, or we can put a structure. Dahil under UNCLOS, we are the sole state that can put up a structure in our EEZ, only the coastal state. So pwede natin tayuan ng, let's say, outpost, Navy outpost or Coast Guard outpost, dahil malapit yan sa Reed Bank eh. And Reed Bank is ang lahat ng maniobra nito, yung ginagawa ng China to harass us, is to prevent us from getting the gas in Reed Bank. So yun yung this is a shadow battle. Ang ano nito, the real objective is to scare us, to frighten us so that we will not get the gas in Reed Bank. Eh pag hindi natin nakuha yung gas sa Reed Bank, mag-i-import tayo ng LNG. That's 40% of the energy requirement of Luzon. Eh, tataas yung power rates natin by maybe 50%. Yung mga foreign locators dito, they cannot compete with Vietnam or China. Aalis sila dito dahil malaking component yung power sa manufacturing. Tsaka inflationary yan. Mga workers natin will demand higher wages kasi pag tumaas yung power rates, apektado everything, no? Everything is affected. And sir, magandang punto din po no, na talagang kailangan natin maglagay ng mga istruktura ho doon, light posts, mga lighthouses, even research centers. Sir, hindi ho ba ito lalong magpapataas ng tensyon sa West Philippine Sea sa kasalukuyan kung sakasakaling gawin ho natin ito? Well, kung tataas ang tension, hindi dahil sa atin because we have a right. Eh, pag may right ka, you can put up what you want, no? Eh, pag natatakot ka, then you don't, kahit na legally may right ka, useless sa iyo yun. If we do not get the gas, useless yung exclusive economic zone natin. So, katulad ng Malaysia, hindi sila natakot. Sabi ng China, hindi kayo pwede you cannot drill there, you cannot survey drill, magkakagera. Malaysia still sent its survey and drill ship accompanied by its navy. At the same time, dumaan yung Australian and American warships. They conducted naval drills in the same area. Wala nagawa yung China. So wala nang problema ngayon ng Malaysia. Kinukuha na nila yung gas. Ganyan din ang ginawa ng Indonesia. Sabi ng China, you cannot get the gas in the Natunas. That's within the 10-dash line. Eh, ginawa pa rin ng Indonesia. Pinadala nila yung survey ship nila at saka Navy.
At the same time, dumaan yung US aircraft kay Ronald Reagan. Walang magawa yung China, yung Coast Guard. So, pag may political will ka, pag wala kang political will, takot ka, walang mangyari sa iyo. Ayan, ang maganda din ho yun na talagang may mga bansa na ho talaga na may experience ho sa ganito kasi hindi lang naman ho talaga tayo ang binubuli ng China. Justice Scorpio, sinabi ho ni retired Admiral Alexander Lopez, ang tagapagsalita ng National Maritime Council, na balak ho ng Pilipinas na maghain ng panibagong kaso laban sa China bukod pa dun sa mga diplomatic protests. So tama po ba yung tatahaking direksyon ito ng ating gobyerno? Yes, I'm recommending that we bring another case on those 2 points, yung nangyari sa Skoda Shoal at saka yung extended continental shelf. Alright, sir. May mga nagsasabi naman ho 'no, na matatagalan daw ho bago maresolba ang problemang ito na natin sa China. So parang long term daw ho talaga ang problemang ito. Ano po ba dapat yung pangmatagalang estratehiya ho na gagawin ng Pilipinas para matigil na itong agresyon ito ng China? Well, ang gayahin lang natin ang Malaysia at saka Indonesia. Go there and get the gas. Pag nakukuha mo na yung gas, panalo ka na. Dahil the EEZ is about natural resources, whether you can exploit it. Pag papatay-patay ka o natatakot ka, di walang mangyari. Pag iniintay mo yung China to bless you, to say, okay, pwede ka na, hindi mangyari yon. Si Digong, former President Duterte, sabi niya, hindi tayo pwede pumunta dyan dahil magagalit ang China. Pag ganyan ang attitude mo, wala talaga. Talo ka. And to mention din nga ho sir, no, nananalo tayo dun sa arbitration pero hindi nga po natin pinapatupad, tama ho ba? Yeah, yung Malaysia, Indonesia, wala silang arbitration award. Wala silang nuclear armed treaty state. Wala silang mutual defense treaty with a nuclear armed state. Pero they have political will and they're getting the gas. Tayo, we have the award, we have a defense treaty with the US, nuclear powered state. Pero wala tayo, kulang ang ating political will. Alright, sir. And sa tingin niyo ho ba yung Amerika ay nandiyan naman ho para sa maklolo kung sakaling magkagulo man dito talaga, mauwi ho talaga sa digmaan itong nangyayari dito sa China? Well, yung Amerika, reserve na lang yan. Ang tingnan mo ng ginawa ng Malaysia, wala na namang war eh. Yung Indonesia, wala na namang war. China will not go to war, especially against us, dahil the last thing that they want is for the US to intervene in the South China Sea dispute. Pag alam naman nila, kita mo yung BRP Sierra Madre, ang dali nila kunin yun, i-atake nila, defenseless yun eh. But they do not do that dahil alam nila na we can invoke the treaty. Pero ang kulang sa atin, yung ating political will, wala. Alright, sir. And ito, may mensahe ho ba kayo sa ating gobyerno tungkol sa usapin ito? Paano ho ito ma-resolba talaga? At paano nila mas mahahawakan ng tama ho? Well, we should file that arbitration case against China, the second arbitration case. Takot na takot ang China na mag-file tayo. Gawin natin. Yan lang katakutan nila sa atin pag mag-file tayo ng arbitration case. Any other thing, sabi nila, kaya natin yan kasi ang liliit ng mga barko nila. Then we go to the forum where we can never lose and they can never win. That's an UNCLOS tribunal. So, doon tayo pumunta. Huwag tayo lumaban sa kanila sa dagat. Mas malaki yung mga barko nila eh. Dalay natin yung dispute settlement sa UNCLOS tribunal. Wala silang panalo, tayo walang talo. And very clear ho yan, sir. At kailangan lang ho talaga is political will. Sir, ito, Justice Scorpio, sa ibang issue naman ho, no? Sinabi niyo ho sa isang panayam na maaaring mag-issue na ng warrant of arrest ang International Criminal Court o ICC ngayong Setyembre, kaugnay ho ng war on drugs ng nakaang administrasyon. Sir, posible po ba na maipatupad dito sa Pilipinas sa kabila ng pagtiwalag ho natin sa ICC? Well, under the extradition law of the Philippines, we can extradite a Filipino if the other country has an extradition treaty with us. Wala na tayong extradition treaty ngayon with the ICC dahil we left ICC. But there is that provision na we are still obligated to cooperate with ICC for crimes committed when we were a member, no?
Pero it clashes with that provision ng extradition law na we can extradite someone only if there is an existing extradition treaty. So it could go either way. Pero ang tingin ko, we better just rejoin ICC para klaro. Para wala na itong doubt, no? Let's rejoin ICC, and that should be the case. We should rejoin ICC. Madali naman lang. President will just uh, sign the accession again, reaccession, and then submit it to the Senate for ratification. I think there's a vote. There's enough vote to ratify it. Tapos, wala nang issue ngayon, may jurisdiction o wala ba tayo? I know, sir, kasi involved nga ako dito dating presidente and also a sitting senator. Maganda ho talaga na yun nga ho, nasabi niyo ho na we just have to rejoin nga ho sa ICC. Sir, maraming salamat ho sa inyong oras ho, Justice Carpio. Maraming salamat ho. Okay, thank you also. Thank you to our viewers. Thank you, sir. Si retired Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Sa pagbabalik ng usaping legal, sasagutin ko naman ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ng inyong mga katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Tugon sa mga katanungang naaayon sa batas ang ibibigay. Usaping Legal kasama si Attorney Danny Galang sa Radyo Pilipinas 738 AM. Nagbabalik ang usaping legal dito pa din sa Radyo Pilipinas. Dumako na ho tayo sa ating segment na Sagot Kita. Dito sa Sagot Kita, sagot ko po kayo at ang inyong mga katanungang legal. Mag-text ang inyong katanungan, komento o reaksyon sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, first question natin coming from cellphone number ending in 0168. Ito ho, sabi ho niya, no? Good morning, Attorney. Ask ko lang po, kasal ba sa judge? Kapag kasal po ba sa judge, wala yung expiry? Kasi po, hiwalay na po kami. 15 years na kaming hiwalay. Thanks po. Ayan ho, no? Yung ating hong nag-text sa atin ay kasal nga ho sa West, sa judge. Ayan ho, no? Yung kasal naman ho sa ating mga hukom ay ayan ho, no? Valid naman ho yan. Basta ho, ang yung judge nga ho na nagkasal ho sa inyo ay meron ho tayong tinatawag na authority para ho magkasal ho sa inyo. So valid ho yan. At ito nga ho, sinasabi ho niya, maaari ho ba yun mag-expire? Ngayon ho, kapag ang kasal ho ay valid ho yan, ibig sabihin ho, may mga requisites ho na itinatakda ng batas ng ating family code, ay ayan ho, ay hindi ho nag-expire. So ayan ho, hindi ho yan napapawalang visa at sabi nga ho niya, 15 years na ho silang hiwalay. Hindi ho yan napapawalang visa porket kayo ho ay matagal na hong hiwalay ng mahabang panahon. So maaari lamang ho yan mapawalang visa ay through court action. Kung kayo ho ay maghahain ho ng petisyon para ho mapawalang visa ang inyong kasal, either yun nga ho, sa annulment nga ho, at yun nga ho, kailangan ho may mga grounds ho kayo para mapawalang visa ang inyong kasal. At yung mga grounds ho na ito nasa family code, katulad na nga lang ho, kung wala akong authority, yung pare o yung judge ho na nagkasal ho sa inyo, di kaya wala naman ho consent, etc. So marami ho yung mga grounds ho sa family code para ho masabi natin na maaaring mapawalang visa ang inyong kasal. Pero ho, kung wala ho kayong any of the grounds sa ating ilalim ho ng family code, ay kahit ho matagal na ho kayong hiwalay, ay hindi ho nito mapapawalang visa ang inyong kasal. At ayun nga ho, no? Syempre, sa legal separation naman ho, ay iba naman ho ito. Hindi ho napapawalang visa ang inyong kasal, pero maaari ho kayong, sabi nga ho ng korte, maaari ho kayong mabuhay na magkahiwalay at paghatian ng inyong mga ari-arian. So may mga grounds din ho sa legal separation na nasa ilalim ho ng family code. Ayan ho, katulad ho ng marital infidelity, ayan, yung mga pangangaliwa ho. Ay maaari ho kayong makipaghiwalay sa inyong asawa, pero yun nga ho, ang kaibahan ho nitong legal separation, yung inyong kasal ay natili pa rin valid and subsisting, no? Sa ilalim ho ng batas. At yun nga ho, hindi ho ito mapapawalang visa. So ibig sabihin ho, hindi ho kayo maaaring magpakasal muli sa ibang tao.
Ngayon ho, naintindihan ho natin yan, no? Marami hong ganyang kaso, matagal nang magkahiwalay yung mag-asawa, talagang hindi ho nagsasama, may kanya-kanya na hong pamilya. Ay, ayan ho, kaya ito yung gustong tingnan ho, no? Gustong bigyan solusyon ng ating panukalang batas ho sa absolute divorce. Kasi ho, sa panukalang batas sa absolute divorce, yung paghihiwalay ho, no? In de facto separation ng at least 5 years ng mag-asawa ay ayan ho, ground na ho yan para sa ating absolute divorce. So ayan ho, pati rin ho yung marital infidelity o pangangaliwa na dating ground lamang ho for legal separation, ito ho ay magiging ground na rin ho for absolute divorce. Kaya nga lang ho, itong batas ho natin sa absolute divorce ay nasa kongreso pa lamang ho, ay hindi pa ho ito nasa kamay ng Pangulo, at ito ho ay kung aaprobahan ho niya o hindi, ay depende ho ito sa kanya. At yun nga ho, hindi pa ho napapa-approve nga ho itong batas na ito. So sana ho, itong batas ho na ito ay maaprobahan naman sa ating kasalukuyang administrasyon, dahil ang dami na ho talagang mga mag-asawa o dating mag-asawa na talagang humihingi ho ng batas ho na ganito. Eto, second question naman natin coming from Jill Cabales. Ito, ask ko lang po, attorney, sa sitwasyon namin. Sa sitwasyon naman po ay ginawa pong rotational ang pagpasok namin sa trabaho, na belong din po ba yon sa constructive dismissal o dismissal in disguise? Ayan ho, ito ho nga sinasabi ho ng ating nag-text ay constructive dismissal. So sa constructive dismissal ho, kayo po ay hindi pa ho tinatanggal sa trabaho, no? Hindi pa ho kayo tinatanggal. Pero meron hong mga ginagawa sa inyo ang inyong employer para ho kayo na mismo yung mapilitan na umalis ho sa inyong trabaho o mapilitang mag-resign. Ano ho yung tulad niyan? Halimbawa ho niyan, yung mga ibang pagkakataon yung sa mga ibang branch nga ho, no, pinapatapon sa malalayong branch. O di kaya naman po iniiba nga ho yung oras ng trabaho. O di kaya naman sa iba ay binababaan yung kanilang sweldo. At marami pa hong anyo ng constructive dismissal. So ang objective ho niyan, ang goal ho niyan ng inyong employer ay talaga naman ho kayo ay umalis na, mapaalis na sa kanilang kumpanya at kayo ay magkusa ng mag-resign. So yan ho yung goal ng constructive dismissal. So ang tinatanong ho sa atin ay sa kanila po ay nagro-rotation, no? Sinabi ho niya, rotational na lang daw yung pagpasok sa kanilang trabaho. So hindi ho natin yan na direkta maka-classify nga ho na constructive dismissal. Kailangan ho natin tingnan pa yung mga ibang particular ho na action nga ho, no, ng kanyang employer. So una ho kasi meron ho tayong tinatawag na konsepto ng management prerogative. So ano ho itong konsepto ng management prerogative? So ito ho, binibigyan ho ng korte ng laya nga ho, no, yung mga employer, yung mga kumpanya, na syempre ho, no, patakbuhin ang kanilang mga kumpanya, kanilang mga negosyo na naayon ho sa kanilang mga kagustuhan. At yun nga, syempre ho, privado ho yan, naintindihan ho ng korte na ang ultimate goal nga ho ay talagang profit maximization. At syempre ho, para kumita ho sila. So naintindihan ho yan ng korte. At kung valid naman ho at reasonable yung pinapatupad ho ng mga polisiya ng ating mga kumpanya, ng ating mga employer, ay hindi ho yan mangingialam ho yung mga korte. At hindi ho yan idedeklarang walang visa o void. Basta ho reasonable at valid naman yung ginagawa nilang mga patakaran sa mga empleyado. Kaya ito, kailangan ho nating tingnan kung bakit nga ho sila nagpapatupad nitong sinasabi ho niya na rotational na nga lang ho sa pagpasok. Kasi maaari nga ho yung kumpanya naman ay yung kumpanya naman ho nila ay talagang nalulugi na. So hindi ho kaya silang papasukin. Papasukin ho ng araw-araw. So pagka ganyan ho, mauwi na rin ho yan sa retrenchment. And ho, yung retrenchment ho, isa ho yan sa mga authorized causes na pinapayagan ho ng ating batas, ng ating labor code, kung saan maaari ho magtanggal ng mga empleyado. Kahit na ho yung mga empleyado may security of tenure. Basta ho, dumaan lamang sa due process. And ho, pero kung yung ginagawa naman ho ng employer nyo ho, no, na yung rotational na sinasabi ninyong pagpasok, ay ginagawa lamang ho ito para ho kayo ay umalis. Umalis ho kayo sa kumpanya at kayo ho ay pinag-iinitan ng inyong employer. O di kaya naman ho ito ay ginagawa para ho mawasak ang isang union
'Di ba? Ayan ho, maaari ho itong ma-classify as a constructive dismissal. So kailangan ho nating tingnan yung mga sitwasyon nga ho, no, yung ibang kilos pa ho ng employer ho ninyo para ho masabi natin ito ay constructive dismissal. At kapag napatunayan ho natin itong constructive dismissal, maaari ho kayong maghain ng complaint nga ho, no, sa ating Department of Labor and Employment, National Labor Relations Commission. At ayan ho, no, pagka napatunayan ho yan, maaari ho kayong bigyan ng danyos o damages ho. At syempre, maaari din ho kayong bigyan ng back wages, depende na lamang ho doon sa circumstances ng inyong kaso. So, ayan ho, kailangan lang malaman natin na kung ano pa ho yung mga iba pa hong ginagawa ng inyong employer para malaman ho natin kung ito nga ba ay talagang constructive dismissal. Ito ho, next question naman natin coming from Dandan Alabado. Attorney, tanong ko lang po, may case na po ba kung may utang ka na 10,000 pesos? Ho, kung 10,000 ho ang inyong utang, ay maaari naman ho mag-file talaga ng kaso dyan, no? Complaint nga ho yan. Pero ho, meron ho tayong mga tinatawag nating mga small claims court. Ho, kung ang sinisingil ho sa inyo, hindi naman hihigit sa 1,000,000 piso, hindi ho kasama yung mga interest at iba pa hong cost ng pagkakautang, ay ayan ho, syempre ho, maaari ho yan i-file sa ating mga small claims court. So, tinatalakay nga ho natin yan, ang kagandahan dito sa ating small claims court, hindi nyo kailangan ng mga abogado. In fact nga po, itong mga abogado ay pinagbabawal ho sa mga small claims court. Maliban na lamang ho kung sila ho yung nagdedemanda o sila ho yung dinedemanda. Ayan ho. So, kung wala ho mga abogado, hindi nyo na rin ho kasi kailangan ng mga mahabang pleading. Ito ho yung naglalaman ng mga argumento, depensa sa isang kaso, kasi ho templated na ho yung mga forms na gagamitin. Katulad na lamang ho nitong statement of claim nga ho para doon sa naniningil. So kailangan nyo lamang ho ibigay yung inyong pangalan ng pagkakautang sa inyo, magkano yung pagkakautang, ano ho yung nature nito, at syempre yung mga tirahan ninyo, address ho ninyo, at kailangan nyo din ho ng mga dokumento, no, na magpapatunay na talagang may pagkakautang ho sa inyo yung tao. At doon sa kabilang panig naman ho, huwag kayong mag-alala kasi meron ho tayong tinatawag na verified response naman. So dyan nyo ho din na ilalagay yung inyong mga depensa. Katulad na nga lamang ho, sinasabi nyo ho na wala ko kayong pagkakautang o bayad na ho yung pagkakautang ninyo, etc. At syempre gagamitan nyo rin ho yan ng inyong mga dokumento nga ho, nung papatunay na talagang wala na kayong pagkakautang. At syempre ho, pagka ganito ho, meron ho informal hearing na hindi rin ho kailangan ng mga abogado. At pagkatapos ho niyan ay maaari na maglabas ng desisyon ang ating mga small claims court. So tandaan lamang ho natin yung desisyon ng ating small claims court ay pinal na at hindi na ho maaaring iapela pa. So yan ho, dito sa kasong ito, 10,000 pesos ay una ho, kailangan ho kayo maningil muna at kapag di ho kayo talagang nakapaningil na, ay maaari nyo idaan sa barangay, lalo na kung kayo ay nakatira sa isang barangay. So kasi kailangan din ho ng Certificate to File Action o CFA na i-attach nyo ho yan doon sa inyong Statement of Claim sa ating mga small claims court. So kailangan nyo ho yung Certificate to File Action ho na yan para ho masabi na talagang dumaan sa barangay kung kayo ay nasa iisang barangay. So yan ho, kung ganyang mga amount naman ho, hindi naman ho talaga kalakihan, ay sana ho makapaningil na ho kayo sa tulong din ho ng barangay, ay 10,000 piso ho yan. Pero yun nga, alam ho natin na talagang mahirap ang buhay ngayon. Talagang lahat ho ng pwedeng pera na makuha ho natin ay syempre kailangan ho natin talaga na kunin nga ho. No? Lalo na ho itong mga ipinautang ho natin sa ibang tao. So doon ho sa ating mga nangungutang naman ho, magbayad ho tayo kahit naman ho paunti-unti. Para naman ho masabi ho natin, no, na tayo ay maayos, no? Na hindi ho tayo tumatakbo sa ating mga pinagkakautangan. And tuloy-tuloy lamang ang inyong mga katanungan. Mag-text na inyong katanungan, komento or action sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Magbabalik ang usaping legal matapos lamang ng ilang paalala. Sumangguni at pakikinggan. Mga karapatan pati na ang saligang batas ay klarong ipapaliwanag. Usaping Legal sa Radyo Pilipinas 738 AM.
Nagbabalik ang usaping legal dito sa Radyo Pilipinas. Tuloy-tuloy lamang ho ang ating segment na Sagot Kita. Mag-text na inyong katanungan, comment, or reaction sa ating programa sa cellphone number na 0917-626-1169, 0917-626-1169 o hanapin ang ating live stream sa Attorney Danny Galang Facebook page at sa Facebook page ng Radyo Pilipinas. Ito, question naman ho from Ruben. Ito, Attorney, good day po. 3 taon na po ang nakakalipas nang malaman ko na tagal na pala akong niloko ng asawa ko. Nung sa ibang bansa po ako nakipagrelasyon ng asawa ko. At nagkaanak ito at pinakilala sa akin na adopted niya, kaya tinanggap ko. Pero itong 2020, nalaman ko na may lalaki siya at anak nila itong babae na sinasabi niyang ampon. Ano po ba ang pwede kong ikaso at pwede po bang ipatanggal ang apelyido ko sa bata? Maraming salamat po. Ito, ayan, nakakalungkot naman ho yan na talagang nalaman ho niya na niloloko siya ng kanyang asawa. Ngayon ho, ang pwede ho ikaso dyan ay kasong adultery. Ayan ho, no? Ang kasong adultery ay isa ho itong kasong kriminal na maaari nyo hong isampa sa inyong asawang babae na yun nga ho sinasabi ho natin na nagtaksil ho sa inyo. So ano lamang ho yung kailangan ninyong kailangan may mga requisites ho yan, no? Siyempre ho, kapag ang krimen ho ang pinag-uusapan, syempre meron ho mga elemento ng krimen. So unang hong elemento ng krimen na adultery, kailangan ho ay nagkaroon ho ng pagtatalik nga ho, no? Or sexual intercourse sa pagitan ng inyong asawa at sa ibang lalaki. Yun nga ho, na hindi ho niya asawa. So ang pangalawa ho ay syempre ho, kailangan ho ay kayo ay kasal. So kasal ho kayo. So ibig sabihin ho, hindi ho pwedeng kayo ay magka-live-in partner lamang para ho kayo ay makapagkaso ng kasong adultery. At yun nga ho, ang pangatlo naman ho ay alam ho nung lalaki, no, na kung saan yung asawa ho ay nagkaroon ng pakikipagtalik na ang kanyang kanyang katalik nga ho na babae ay kasal na. So yan ho yung mga tinatawag nating elemento ng kasong adultery. So bakit ho? Kasi ho ang yung lalaki ho na nakipagtalik ho sa inyong asawa ay kailangan niyo isama doon ho sa kaso. So kaya ho kailangan nga ho alam ho niya na talagang yung katalik ho niya ay may asawa na. At ayun nga ho, syempre kailangan din ho ay mapatunayan nyo talagang nakipagtalik ho yung asawa ho ninyo sa ibang lalaki. At yun nga ho, malalaman nyo ho yan, syempre dito nga ho sa kasong ito ay may nagkaroon ho ng bunga. Ayan ho, yan ho, wala na hong masigit pang ebidensya nga ho, no? Na yung asawa ho ninyo ay nakipagtalik sa ibang lalaki kung ito nga ho ay nagbunga ho ito ng anak. At yung tinatawag nga ho niya, syempre may sinabi ho, pinakilala nyo adopted ho niya, pero yun ho pala ay talaga anak ho niya sa ibang lalaki. At pagka ganito ho, syempre maaari ho kayo mag-file ng kasong adultery. At ito ho ay nagpe-prescribe naman ho, no, within 10 years from the time of yun nga ho, kailan ho nagkaroon ng pakikipagtalik ang inyong asawa o di kaya from the time of discovery. So yun ho, sinasabi nyo ho, noong 2020 nyo ho, nalaman na talagang yung asawa nyo ho ay nakipagtalik sa ibang lalaki, ay meron pa ho kayong konting panahon nga ho para mag-file ho ng kasong adultery laban ho sa inyong asawa. At syempre ho, no, at ito ay adultery ho ay isang kasong kriminal, punishable ho ito ng pagkakakulong mula 2 hanggang 6 na taon. 2 to 6 years ho, maaaring makulong ang inyong asawa dahil nga ho dito sa kasong ito. So tandaan lamang ho natin na kailangan ho ninyong isama yung lalaki nga ho, no, dito sa kasong ho ito. At yun nga ho, lalo na kung alam ho niya na talagang yung kanyang yung asawa ay talagang pamilyado nga ho, talagang may asawa nung time na talagang sila ay nakipagtalik. At ayun ho, syempre maaari nyo ipaiba yung apelyido ho, no, ng inyong sinasabi nga kung anak ho ng inyong asawa, maaari ho makansela yung kanyang birth certificate at magkaroon ng ibang apelyido dahil po dito sa inyong nalaman. So yun ho, maaari ninyong mag-demanda nga ho, no, na adultery, meron pa ho kayong ilang taon from the time of discovery nyo ho noong 2020. And 10 years ho. At kailangan nyo i-file ho ito sa madaling panahon kung talagang desidido na ho kayong i-file yung kaso para kung hindi ho ito mag-prescribe sa ilalim ng ating revised penal code. And ho, kumuha naman ho tayo ng tanong sa ating YouTube. Meron din ho tayong YouTube channel, Attorney Danny Galang YouTube channel, kung saan eto ho, no, nandyan ho ninyo mapapanood yung mga past episodes ng Usaping Legal.
At syempre ho, dyan ho ninyo kapag hindi nyo ho naabutan ang ating programa sa radyo, sa telebisyon, dyan ho ninyo maaaring mapanood yung past episodes ng Usaping Legal. Ito, tanong ho from Ann Alan Zalon. Hi sir, ask ko lang po, what if nawala po yung court decision? Saan po namin pwedeng kumuha ng copy po noon? Ay, syempre ho, doon sa korte, kung saan ho na-issue o yung korte ho na nag-issue ng desisyon, maaari ho kayong kumuha ng panibagong kopya o certified true copy doon ho sa korte. Kung korte na nag-issue ho ng desisyon na inyong hinahanap. At syempre, madami hong paggagamitan ho kasi nitong kopya ho ng desisyon, resolusyon ng ating mga korte, maaari hong on appeal, di ba? Kailangan din ho yan. Ayan ho. Kailangan maaari nyo ho yan kunin, yung mga certified true copy o kapag nawala ho yung mga court decision, doon mismo doon sa korte ho na nag-render ho ng desisyon sa inyong kaso. Ayan ho, tanong naman from user CN6H. Ayan ho, attorney, may kaso po ba ang nakasagasa ng aso? Kasi po sinadya. Ayan ho, marami ho ang nagtatanong ho sa atin itong tanong ho na ito. May kaso ho yan. Sa ilalim ho ng ating Animal Welfare Act. Ayan ho, pinarusahan ho yung animal cruelty. Ayan ho, kaya hindi ho pwede kayong basta-basta manakit na mga hayop. Ayan ho, managasa ho ng mga hayop. Ayan ho, meron ho tayong tinatawag na Animal Welfare Act na kung saan pinarusahan ho itong mga, yun nga, pagmamalupit dito sa ating mga hayop. At yun nga ho, lalo na ho kapag ito ay sinadya nga ho, no? Sinadya, kasi sa kaso nga ho, ito sinasabi niya sinadya ho yung pagsagasa sa kanyang aso, ay ayan ho, maaari ho yan maging animal cruelty nga ho sa ilalim ho ng batas ng ating Animal Welfare Act. At ano ho yung hatol ho dyan? Maaari ho kayong makulong ng yun nga ho, no? Mula 1 hanggang 2 taon. 1 to 2 years ho na pagkakakulong yan kapag napatunayan na talaga kayo ay nagmalupit at talagang pinatay ho ninyo yung hayop. At syempre, maaari din ho kayong magbigay ho kayo ng fine nga ho, no? Fine na hindi ho higit sa 100,000 pesos. So, kaya ayan ho, matindi din ho yung kasong yan dito sa ating animal cruelty. At syempre ho, no, kailangan din ho yung maintindihan na yung mga hayop ho, ay hindi ho yan basta-basta hayop. At yun nga ho, no, may mga nag-aalaga ho dyan, may mga nagmamahal ho dyan. Kaya kailangan din naman ho, ay huwag ninyong gawan ho ng pagmamalupit o ninyong saktan yung ating mga hayop. Kasi maaari ho kayong makulong mula 1 hanggang 2 taon at magbayad pa ho ng multa na hindi higit sa 100,000 pesos. At syempre ho, no, meron pa ho yan na maaari din ho yan na complaint for damages. Kasi ho, syempre alam naman ho natin yung mga alagang hayop ho, lalo na ho ngayong panahon ito yung mga fur parents ho natin, ayan ho, talagang tinuturing ho nilang anak talaga yung kanilang mga alaga. At syempre kapag yan ho ay nasaktan, yan ho ay namatay, ay magdadala ho yan ng talagang moral damages ho sa kanila. So maaari nyo ho rin kunan ho no, ng damages ang inyong dahil ho dun sa insidente, dun sa pagkakamatay ng inyong alaga na civil case naman ho for damages. At marami ho kayong klase ng damages na maaari ho kunin, katulad na lamang ho ng moral damages. Ho, kung talagang mapatunayan nyo ho na nagkaroon ho kayo ng sleepless nights. Hindi ho kayo makatulog, hindi kayo makakain, nagkaroon ho kayo ng depression, anxiety dahil ho dun sa pagkamatay ng inyong hayop, ay bibigyan ho yan ng halaga ng korte. At meron din ho siyempre actual damages. Yung actual damages ho na inyong natamo no, sa pagpapa-hospital ho ng inyong alaga, ayan ho, dun sa pagpapalibing. Bibigay din ho yan sa inyo ng korte. At pwede rin naman ho yung ating mga nominal damages. At siyempre ho, no, meron din ho yung tinatawag ho natin na mga liquid temperate damages, etc. So madami ho yan. At yun nga ho, yung pinakahuli, exemplary damages. Exemplary damages, binibigay ho yan ng korte para naman ho hindi na ho gayahin yung nangyari ho sa inyong alaga. Para ho syempre magsilbi itong aral para dun sa mga tao na hindi na ho sila makasagasa ng hayop, na hindi ho sila sadyain ang pagpatay sa inyong mga alaga. So maaari ho yan na marami hong klase ng damages na maaari ho kayong makuha sa korte. At ayun nga ho, no, kailangan nyo lamang ho talagang mag-file at ng kaso at talagang siguraduhin nyo na talagang mananagot ho itong taong talagang nagsadyang sumagasa
sa inyong alagang aso. Ayan po, marami pa ho tayong mga tanong pero ayan ho, kulang na ho ang ating oras. Yung mga hindi ho nating nasagot ho, no, sa ating programa ngayong araw, sasagutin ho natin yan sa susunod na Sabado. Ayan ho, kaya kayo ho ay manood lamang ho sa ating programa. Diyan na ho muna nagtatapos ang ating programa ngayong araw. Maraming salamat ho sa ating mga nakasamang engineers at staff. Magkakaningan ulit tayo sa susunod na Sabado. Alas 11 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali dito pa din sa Radyo Pilipinas. Muli, ako po si Attorney Danny Galang. Mag-ingat tayong lahat.